Ikalawang kabanata. Magaganap na ang enrollment ng Purif School at lahat ng mga kabataang nasa tamang edad para mag-aral ay naparito. Lahat sila ay naninirahan sa Purif, ang pinakamaliit na city sa mundo, pero ito naman ang may pinakamalaking lupain pagdating sa agrikultura. Nasa gilid din ito ng sirang parte ng daigdig. Kahit na maliit ang Purif, dito naman matatagpuan ang pinakamalawak na taniman ng mais at palay. Narito rin ang isa sa malaking kuhanan ng mga prutas sa buong mundo. Pero kumpara sa ibang syudad, dito ay iilan lamang ang nagiging hero. Karamihan dito ay napupunta sa manpower. Sa kabila noon ay may ilan pa rin dito na masasabing malalakas. Isa na nga rito ang may-ari ng paaralan dito, si Sir Kuro Manchester, ang fireman kung tawagin. Isa siyang Red Aura hero. May abilidad siyang elemental na hinahangaan ng mga taga-Purif. May kakayahan itong kontrolin ng apoy at gamitin ito sa kanyang wisyo. Kasalukuyan siyang nasa loob ng gymnasium ng school. May katandaan na ito dahil makikita na rito ang puting buhok sa ulo. Kulubot na rin ang balat nito. Subalit kahit na matanda na ito ang pinakamalakas sa Purif. Kasama rin siya sa top 20 heroes sa buong mundo, kaya hindi pwedeng basta-bastahin ang matandang ito. Kasalukuyan siyang nasa itaas at pinagmamasdan ang mga magbabalak pumasok sa kanyang school. Hindi ito ganoon karami katulad noong nakaraang taon, pero tiwala siyang baka may lilitaw rito ng mga kabataang pwedeng maging hero ng Purif. Sir, sasarhan na ba natin ang gate ng school? Tanong ng katabi nitong nasa edad 40 na si Iting. Isa itong guro sa eskwelahan. Isa namang Yellow Aura hero. Siya rin ay parang sekretarya ni Sir Kuro dahil ito lagi ang kasama nito sa bawat pinupuntahang pagpupulong. Tumingin sa orasang nasa braso niya si Sir Kuro at doon ay napansin niyang isang oras na ang nakakalipas. Tapos na ang palugit para sa mga pwedeng pumasok sa loob. Sa oras na sarhan ang gate nito, wala nang sino man ang pwedeng pumasok. Lahat ng nag-aaral dito ay hindi na nakakalabas, maliban na lamang kung may pahintulot ni Sir Kuro. Unti-unti na ngang sinarhan ang gate ng paaralan. Kasalukuyan na itong isinasara ng dalawang matipunong gwardiya ng school hanggang sa may nakita silang isang tumatakbo papasok. Sasandali! Sigaw ng payat na lalaking nasa edad 15. May dala itong malaking bag na tila maraming laman sa loob. Nagmamadali itong pumasok sa loob bago pa man tuluyang magsara ang gate. Napaupo na nga lang ito sa lupa nang makapasok sa loob. Hinihingal ito at nakangiting tiningnan ang mga guard ng school. Umabot ako. Tila nabawasan ang pagod ng lalaking iyon nang makaabot sa loob. Dito na nga ito tumayo at nginitian ang dalawang bantay. Magandang araw, Purif School. Narito na ang magiging hero ng syudad natin. Masiglang winika nito na ikinailing ng dalawang naroon. Pumasok ka na sa gymnasium dahil magsisimula na ang pagsasala, sabi ng isa. Pagsasala? Biglang tanong ng lalaking dumating na tila hindi batid ang sinabi ng bantay. Pagsasala, hindi lahat ay matatanggap mag-aral dito. Last year, 10 lang ang nakapasok. Dagdag naman ng isa. Tila nag-iisip ang lalaking payat na dumating. Ipakita mo nga sa amin ang aura mo. Titingnan namin kung may pag-asa ka. Wika ng isang gwardya. Kinilatis pa nito ang katawan ng binata. Payat ito at mukhang hindi tatagal sa aktwal na laban kung nagkataon. Ngumisi naman ang lalaking payat na iyon. Doon ay biglang may hangin na kumawala sa kinatatayuan niya. Nag-concentrate siya at pagkatapos ay nagliwanag ang katawan nito. Lumabas ang kulay ng aura nito. Violet aura? Winika ng isa sa bantay. Napatawa na nga lang ang dalawang gwardya nang makita iyon. Sa lahat ng aura, ito ang pinakamahina sa lahat. Sa isip-isip ng dalawa ay walang pag-asa ang humabol na ito. Natawa na lang sila dahil may dala pa raw ang lalaking ito na malaking bag.
Akala raw yata ng binata ay makakapasok ito. Pumunta ka na sa gymnasium. Tingnan mo lang ang nasa gitnang building na iyon, hindi ka na maliligaw. Sabi na lang ng guard na matapos mapatawa ay napailing na lang. Maraming salamat po. Nga pala, ako si Speed. Pagpapakilala ng binata at pagkatapos ay naglakad na ito na tila nabibigatan sa dalang bag. Sige, see you mamaya. Nasabi na lang ng dalawang guard na napangiti sa isa't isa. Alam nilang babalik ito mamaya rito para lumabas dahil hindi ito nakapasok sa paaralan. Anong magagawa niya sa mga blue aura na nakita natin kanina? Dagdag pa ng isa at napakibit ng balikat na lang sila habang umiiling. Pagkatapos noon ay pumunta na sila sa kanilang pwesto. Makikita sa Purif School ang watawat nito na may nakalagay na kamao. Patuloy ito sa pagwagayway dahil sa ihip ng hangin. Simbolo iyon ng lakas na pinipilit makamit ng syudad matapos ang sakuna noon. Sa gymnasium, sa stage na makikita sa unahan ay biglang nakita ng mga nangangarap na maging estudyante rito si Sir Kuro. Dahilan nga iyon upang ang lahat ay mapatingin dito. Karamihan sa narito ay fan at inspirasyon si Sir Kuro. Kaya ganoon na nga lamang ang galak nila nang makita ito ng malapitan. Napansin kaagad ito ni Sir Kuro. Natural lang iyon, siya ang pinakamalakas at kilalang hero ng Purif. Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome sa school natin. Nakangiting pagbati ni Sir Kuro na nagpangiti sa labi ng mga naroon. Hindi ko na padadamihin ang sasabihin ko. Alam na ninyo siguro na hindi lahat ay makakapasok dito. Sasalain namin kayong hanggang sa matira ang matibay. Nginitian ni Sir Kuro ang lahat. Ang mga nasa baba naman ay napalunok. Para sa pagsasala, gusto kong humanap kayo na magiging kapartner ninyo. Pagkatapos, pumwesto kayo na magkatabi. Kapag okay na, sasabihin ko sa inyo ang sunod ninyong gagawin. Ang ilan sa mga aplikante ay mabilis na nakahanap ng kapartner dahil ang ilan ay may kakilala na at kaibigan dito. May ilan namang naramdamang malakas ang isa't isa kaya nakipag-team up sila. May ilan nga rin na walang kakilala ang nahirapang humanap ng kakampi. Isa rin sa mahirap para sa ilan ay dahil may ilang alam na ang kulay ng kanilang taglay na aura. May ilan ngang nakitaan agad ng nagtataglay ng violet aura. Naging dahilan tuloy iyon upang ayawan ito ng mga may aura na mas mataas ang level dito. Samantala, si Speed ay nasa loob na rin. May hinahanap siya na kanina pa niyang hindi nakikita. Nasaan na kaya ang isang iyon? Iniikot na niya ang tingin sa paligid pero hindi niya ito makita. Dati pa naman ay nahihirapan siyang hanapin ito. Nakakaramdam si Speed ng aura ng sinuman. Isa yung abilidad ng sinumang may kapangyarihan. Iyon din ang nagsisilbing batayan ng karamihan upang kalkulahin ang lakas ng kaharap nila. Pero sa hinahanap niya, ang kanyang kaibigan na ni minsan ay hindi niya maramdaman ang aura mula nang makilala niya ito. Naalala nga niya bigla nang una niyang makilala ito. Naligaw siya noon sa kagubatang malapit sa lugar nila. Madilim na rin kasi ang paligid noon, kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Natural na rin iyon dahil bata pa siya noon. At kahit alam na niya ang kanyang abilidad, ay hindi pa siya bihasang gamitin ito. Naririnig ni Speed ang huni ng mga hayop na gumagala sa kagubatan ng mga sandaling iyon. Maya-maya pa'y kinabaduhan siya nang may alulong ng isang hayop pa siyang narinig mula sa kanyang likuran. Napaupo na lang siya at nang lingunin niya iyon ay tumambad sa kanya ang mapulang mata ng naglalaway na itim na lobo sa kagubatang iyon. Sa takot niya doon ay napasandal na lang siya sa ugat ng isang puno. Palapit na iyon ang palapit sa kanya. Handang-handa na iyon para lapain ang batang siya. Kaso, huminto iyon nang may lumitaw na bata sa gilid ng itim na lobo. Wala itong pantaas at tanging maruming shorts lang ang suot. Napansin niya na hindi pangkaraniwan ang katawan nito. Parang kaedadin niya lang ito pero ang hulma ng bisig at mga kalamnan nito
ay makikitang batak ito sa mabibigat na gawain. Umalis ka na rito. Seryosong sinabi ng batang katabi ng itim na lobo. Hinihimas din ito ang magulong balahibo ng mabangis na hayop na iyon na tila hindi natatakot. Hindi ko kayang tumayo, aniya. Seryoso siyang nilapitan ng bata at mabilis na hinawakan ng kanyang kamay. Naramdaman kaagad niya ang kagaspangan ng palad nito. Kasunod noon ay bigla siyang itinayo nito gamit ang isang kamay na bahagyan niyang ikinabigla. Walang kahirap-hirap na ginawa iyon ng bata. Umalis ka na rito, bata. Seryosong sambit nito. Si Speed ay napatakbo na lang palayo nang matapos marinig iyon. Nagulat na lang siya nang makalabas siya ng gubat. Doon nga ay nakauwi siya, pero hindi niya nakalimutan ang batang tumulong sa kanya. Simula noon, palagi na siyang pumupunta sa gubat na iyon. Hindi na siya natakot. Iyon ay dahil alam niyang walang mangyayaring masama sa kanya sapagkat ililigtas uli siya nito. Dala ng kakulitan niya noon, itinuring na niyang kaibigan ng batang nagligtas sa kanya hanggang sa nakasanayan na nilang maging magkasama. Anong ginagawa mo? Tanong ni Expedito nang makitang bumubuhat ito ng malaking troso gamit ang isang kamay. Pinapalakas ko ang katawan ko. Munting tugon nito. Si Speed naman ay may matagal lang tanong sa sarili. Iyon ay kung bakit hindi niya maramdaman ang aura ng kaibigan niya. Hanggang isang araw, tinanong niya kung ano ang kulay ng aura nito. Hindi ko alam. Matagal ko nang sinusubukan palabasin ng aura ko, pero wala. Wika nito habang nakatingin sa sariling kamao. Wala rin akong kapangyarihan, kaya naisip ko na lang na palakasin ang katawan ko. Habang nag-uusap ang dalawa, ay nakapalibot sa kanila ang lahat ng mababangis na hayop sa kagubatan na tila wala lang. Pero nagawa mong pasunurin ang mga mababangis na hayop dito? Tanong uli ni Speed na napatingin sa mga marka ng humilom na mga kalmo sa katawan ng kanyang kaibigan. Tinalo ko sila ng bata pa ako gamit ang sarili kong lakas, sabi ni Beast. Baka kapangyarihan mo ang pagkakaroon ng malakas na katawan, ani pa ni Speed. Hindi ko alam. Iyon na lang palagi ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Marami itong hindi alam sa sarili, kasama na roon ang pinagmulan nito at kung sino ang magulang nito. Lumaki si Beast na mag-isa sa gubat at si Speed ang unang nilalang na nakipagkilala rito. Sa wakas, nakita rin kita, Hoy Beast! Nakita ni Speed ang kanyang kaibigan na nasa gilid na kasalukuyang nagpo-push ups. Siya si Beast. Ang pangalang si Speed ang nagbigay. Ang kanyang kaibigang pinilit niyang pumunta rito sa Purif School. Tayo magpartner, nakangiting wika ni Speed. Kasunod noon ay ang walang emosyong tingin ni Beast sa kanya. Sige, sagot ni Beast na ni minsan ay hindi nakitaan ni Speed ng emosyon. Ilang sandali pa ang lumipas hanggang sa ang lahat ay nakahanap na ng kanya-kanyang partner. Doon na nga muling nagsalita si Sir Kuro. Ngayon, ipakita ninyo sa akin ang kulay ng inyong aura. Pagkarinig ng lahat doon ay biglang nagliwanag ang loob ng gymnasium nang ipakita na ng bawat isa ang kani-kanilang aura. May ilang blue aura ang napangisi na lang ng mga sandaling iyon. Pinagmasdan nila ang paligid at iilan lang sila na may ganoong aura. Nasa 5 lang sila na tila nagpaangat lalo sa kanila. Karamihan ay indigo aura at ang masaklap, higit na nangibabaw ang violet aura, ang aura na pinakamahina sa siyam na kulay nito. Marami tuloy ang nainggit sa ilang blue aura dahil malaki ang chance ng mga ito na makapasok. Kaso wala naman silang magagawa sapagkat ipinanganak silang nasa mababang antas ng aura at wala silang magagawa. Ayon sa mga aklat kung saan nasusulat ang tungkol sa level ng mga aura, ang mga nasa huling 2 pwesto ang tanging aura na hindi nag-iiba ang kulay. Ang blue aura ay posible pang mag-iba at umangat na mas malakas sa level. Ito rin ang dahilan kaya mas naging malakas ang kumpiyansa ng mga may asul na aura. Pwede silang maging mas malakas kapag nakapasok na sila sa paaralang ito. Si Beast napatingin lang sa paligid. Wala pa rin siyang mapalabas na aura.
Si Speed naman ay taas nung pinagmamasdan ang mga nasa paligid. Kahit violet aura lang ang mayroon siya. Papatunayan ko sa inyo na wala sa kulay ng aura ang batayan para maging hero. Nakangising winika ni Speed habang nakakuyom ang isang kamao. Si Sir Kuro biglang napansin na walang aura ang isang kalahok sa parting likuran. Hindi rin niya maramdaman na mayroon ito kaya napaisip siya. Doon nga ay bigla siyang naglaho at lumitaw sa harapan ni na Speed at Beast. Ikaw bata, bakit wala kang aura? Ang tinutukoy ni Sir Kuro ay si Beast. Si Speed naman ay napanganga na lang nang makita ng malapitan ang iniidolo niyang hero. Hindi ko alam, sagot ni Beast na nagpaseryoso kay Sir Kuro. Sa tanang buhay niya ay wala pa siyang na-encounter na ganitong nilalang. Imposible rin na may ipinanganak na walang aura dahil lahat ng tao ay may tinataglay na kapangyarihan. Anong kapangyarihan mo bata? Tanong uli ni Sir Kuro na napansin ang katipunuan ng katawan nito kahit nasa batang edad pa. Hindi ko alam, sagot uli ni Beast habang nakatingin sa mga mata ni Sir Kuro. Totoo po iyon. Wala po siyang kapangyarihan. Bigla namang winika ni Speed. Nauutal pa nga ito dahil sa kaba. Napatingin tuloy ng seryoso si Sir Kuro rito. Promise po, nagsasabi po ako ng totoo, wika uli ni Speed. Kung totoo man iyon, siguradong mahihirapan kayong makapasok dito, sabi pa ni Sir Kuro habang nakatingin kay Beast. Si Speed naman ay biglang napangisi nang marinig iyon. Walang problema sir, pero naniniwala akong wala sa antas ng aura na susukat ang pagiging isang hero. Seryosong winika ni Speed habang nakatingin sa mata ng kanyang idolo. Sandaling napahinto ng tingin si Sir Kuro kay Speed na tila may naalala at pagkatapos ay ngumiti ito. Doon na niya sinabi ang sunod na gagawin ng mga partisipante. Ngayon, maghanap kayo ng magpares na makakalaban ninyo. Kung sino man ang matatalo ay malaya ng papalabasin ng paaralang ito. Pagkasabi ni Sir Kuro noon ay napatingin ang lahat ng mga may indigo aura kina Speed at Beast. Doon ay nagpaunahan ng mga ito na makalaban ng mga ito. Napaseryoso na lang tuloy si Speed dahil doon. Beast, kaibigan mo ako diba? Mahinang tanong ni Speed sa katabi. Oo, kalmadong sagot ni Beast. Nakasalukuyang pinapalagotok ang mga buto sa kamao na parang wala lang. Ayos iyan. Pababagsakin natin ang mga kalaban natin. Ngayon ipakita mo sa kanila kung ano ang bunga ng mula pagkabata mong pagpapalakas sa iyong katawan. Gusto mo ng malakas na mga kalaban? Dito mo na mahahanap iyon. Ang kapangyarihan ko at ang taglay mong pisikal na lakas. Hindi nila tayo matatalo. Pinalibutan nga sina Speed at Beast ng mga partisipante. Kaharap nito ang dalawang partisipante na agad silang pinuntahan para labanan sila. Sayang, naunahan tayo. Sure win na sana. Ani ng iba na nanghinayang sa mga nangyari. Nagbigay ng rules si Sir Kuro sa unang laban. Ang unang susuko ay siya ang talo. Ganoon din ang hindi makakabangon ay talo na rin. Ipakita ninyo ang lahat ng lakas ninyo. Laban na. Malakas na sabi ni Sir Kuro. Doon nga ay lumabas ang aura ng bawat isa. Dalawang indigo aura ang kaharap ni na Speed at Beast. Si Beast ay seryosong pinagmamasa ng kalaban. Napakuyom siya ng kamao pagkatapos noon. Easy win, sabi ng isa sa sarili at nabalot ng aura ang kanang kamao nito. Ang isa naman ay nabalot ng aura ang dalawang mga paa. Kasunod doon ay mabilis nilang sinugot ang mas mahinang aura sa kanila na kalaban. Nagliwanag naman ang mga mata ni Speed. Ipapakita ko ngayon sa inyo ang abilidad ko. Kasunod noon ay mabilis na nakalapit ang dalawang kalaban sa harapan nila. Susuntok mula sa kaliwa ang isa at ang isa isisipain ako gamit ang kanang paa nito. Mabilis na sinambit ni Speed. Si Beast, napakabilis ang reflexes. Ang kaliwang kamay nito ay mabilis na dinakma ang kanang paa ng atake kay Speed. Kasabay doon ay ang mabilis niyang pagyuko upang iwasan ang malakas na suntok ng kasama nito. Kasunod ng pagyuko ni Beast ay ang pagsunod ng kaliwang kamao nito papunta sa mukha ng susuntok sa kanya.
Tila isang matigas na bato ang naramdaman ng kalaban nilang susuntok sana kay Beast. Sinalo nito ang kamao ng walang aura na binata. Nilabanan nito iyon, ngunit sa lakas noon ay naramdaman nito na may ilan sa sariling ngipin ang natanggal dahil sa tindi noon. Walang aura na bumabalot sa kamao ni Beast, ngunit hindi basta-basta ang suntok nito. Ang isa naman ay sinubukang tumalon upang makawala sa pagkakahawak ni Beast, subalit tila kulang pa iyon upang tibagin ang malakas na pagkakahawak nito sa paa niya. Bagkus, bumukol ang kalamnan ni Beast sa mga bisig nito at pagkatapos ay walang kahirap-hirap na inihampas sa sahig ang katawan ng kalabang hawak nito, na nakaramdam naman ng pagkabali sa sariling ilong. Bumagsak ang dalawang may aura ng indigo na namimilipit sa sakit matapos ang ginawang iyon ni Beast. Si Speed naman ay nakangising pinagmamasdan ang mga natamiming partisipante sa paligid nila. Ang future sight ability niya at ang lakas ng kanyang kaibigan. Nang marinig pa lang niya ang team up format ay tumaas lalo ang kanyang kumpiyansa na manalo. Si Sir Puro bahagyang nagulat sa nasaksihan. Hindi niya iyon inaasahan. Naalala niya ang sinabi ng lalaking si Speed. Hindi nasusukat ang pagiging hero sa antas ng aura. Ani ni Sir Kuro sa sarili habang naalala ang isang tao na tila kapareho ng sinabi ng payat na lalaking iyon. Ang kwentong ito ay sinulat ko noong November 2020. Inspirasyon ko sa pagbuo nito ang mga anime na gaya ng Black Clover at My Hero Academia. Samahan ninyo akong mag-backread sa pamamagitan ng pag-upload ko rito sa YouTube channel. Nakalimutan ko na kasi ang ilang laman ng kwento. At upang maipagpatuloy ito ang naisipan kong gawin, ang i-upload ito rito. Ikatlong kabanata. Masayang bumalik sa gilid si Speed matapos nilang pabagsakin ang humamon sa kanila. Tila natuon tuloy ang atensyon ng lahat sa kanila, lalo na sa kasama niyang si Beast. Magaling, sabi na nga ba't sisiw lang sa iyo yung dalawa? Puri ni Speed sa kanyang kaibigan na hindi man lang tumingin sa kanya. Pagkatapos noon ay dumiretso na si Beast sa dulo. Muli siyang nag-push-ups dahilan para mapatawan ng bahagya si Speed. Sanay na siyang ganito ang kanyang kaibigan. Bata pa lang sila ay madalas nang nagpapalakas ng katawan nito. Dala na rin siguro ito ng pagiging walang aura at kapangyarihan ni Beast. Naging dahilan tuloy iyon upang ang pisikal na lakas ang kanyang pagtuunan ng pansin. Pero para kay Speed, hindi pa rin pangkaraniwan ang lakas nito. Hindi niya iniisip na walang abilidad o kapangyarihan si Beast, sapagkat para sa kanya, mas nakakatakot ang lakas na tinatagli nito kumpara sa iba. Palagi niyang nararamdaman na may kung ano sa kanyang kaibigan na hindi niya maipaliwanag kung ano. Sa pagpapatuloy ng pagsasala, ang mga partisipante ay napaatras na lang nang biglang may dalawang magkakampi ang nagpakawala ng asul na aura. Ito ay ang level ng aura na kung saan ay maaaring mas maging malakas pa hanggang sa mag-iba ito ng kulay. Napaseryoso tuloy sina Sir Kuro nang makita iyon. Pinagmasdan nga nila ang dalawang partisipanteng naglalabas ng blue aura. Si Enma, isang binatang nagmula sa angkan sa Fury na may kakayahang gawing espada ang mga braso. Kasama nito si Mirai, ang kapatid nitong babae na may kakayahan ding gawing espada ang mga braso. Namana nila ang kapangyarihan nila sa kanilang ama na si Kitetsu. Naalala ni Kuro ang ama ng dalawa. Isa rin ito sa malalakas na hero sa buong mundo. Isang taga-Purif na kasama sa top 10 heroes. Kaso kasama itong namatay nang maganap ang dilubyong nangyari noong nakalipas na 14 na taon. Hindi na nga nakapalag ang mga nakalaban na magkapatid at tinalo kaagad ng mga ito ang mga iyon ng mabilisan. Napahanga noon ng karamihan. Isa pa,
Napakabihira para sa edad nila na makakita ng kaedad nilang may blue aura. Nabigla na lang si Speed nang nakatayo na pala sa tabi niya si Beast na pinagmamasdan ang magkapatid na bumalik na rin sa gilid. Anong problema, Beast? Tanong ni Speed dito na nakita niyang seryoso ang tingin sa magkapatid. Malakas sila, gusto ko silang makalaban. Seryosong sinabi nito na bahagyang ikinabigla ni Speed. Alam niyang hindi interesado si Beast na maging hero o mag-aral sa paaralang ito. Pero ito nakikita niyang lugar para makakita ng malalakas na nilalang. Alam niyang si Beast ay palaging naghahanap ng malalakas na makakalaban. Baka kaya hindi lumalabas ang kapangyarihan ko ay dahil puro mahihina ang nakakalaban ko. Ito ang sinabi sa kanya ni Beast nang minsang tanungin niya ito tungkol sa hindi paglabas ng kapangyarihan nito. Kung mayroon nga ba talaga o wala. Gusto mo ba silang makalaban? Seryosong tanong ni Speed dito na napatingin na rin sa magkapatid na Yagyu. Ang angka ng Yagyu ang sinasabing pinakabihasa sa Fury na kayang tumbasan ang abilidad ng mga nasa ibang syudad sa mundo. Oo, mabilis na sagot ni Beast. Kaya nga dapat makapasok tayo sa school na ito dahil malalakas ang mga nakakapasok dito. Isa pa, kapag nandito tayo, mas magiging mas malakas tayo. Dagdag pa ni Speed na tila kampanteng makakapasok sila rito. Nagpatuloy ang laban ng mga partisipante. Marami na ang mga natalo at nagsialisan. May dalawa na naman nga ang blue aura ang lumabas. Si Su, isang matipunong lalaki na nagmula sa angkan ng mga barbaro sa may paanan ng bundok Kalos. Ang kapangyarihan nito ay super strength. Napakalakas ng bawat pisikal na atake nito na nagagawa pa ngang makalikha ng malalakas na impact sa paligid. Kasama nito si Kiba. Ang kapangyarihan naman nito ay ang maging wolf. Sa wolf form nito, nagkakaroon ito ng pambihirang bilis at lakas. Napapangiti na nga lang si Sir Kuro dahil may mga nakikita siyang may potensyal na maging hero sa taon na ito. Ang isa nga ay sapat na dahil inaasahan na niyang iilan lang ang makukuha at makakapasok sa paaralan pagkatapos ng pagsasala. Sa huling laban, isang blue aura na naman niyang muli ang lumitaw. Isa itong babaeng may pulang buhok. Wala itong kasama at tila mag-isa lang. Napatingin pa ito kay Sir Kuro bago labanan ang dalawang indigo aura na halatang matatalo lamang. Sa loob ng gymnasium ay may ilang nag-aaral sa Fury School ang nakita na ring nanonood sa mga nagaganap dito. Tinitingnan nila kung sino ang mapapalad na makakapasok sa paaralan. Naroon sa isang bahagi ng lugar ang isang lalaking naka-uniforme ng puting may asul sa mga gilid. May asul na buhok ito at nakasuot ng salamin. May kasama rin itong ilang mga estudyante sa pwesto nito. Kumusta ka na, Liam? Bati naman ang isang babaeng may nakasukbit na espada sa likod nito. Si Liam, isang third year student ng Fury School. Ang kanyang kapangyarihan ay ang ice. May kakayahan siyang gumamit ng yelo sa kagustuhan nito. Isa si Liam sa kinikilalang malakas na estudyante sa paaralang ito. Si Liam Frost, isang orange aura. Ang aura na ito ay ang sumusunod sa red aura na karamihang makikita sa mga guro ng paaralan. Isa rin siya sa binansagang Fury 8. Nagtataglay siya ng orange aura. Sila ay ang 8 pinakamalalakas na estudyante sa Fury. Siya ang nasa numero ng ika-3 na isang mataas na pwesto sa paaralang ito. Ang Fury 8 din ang nagsisilbing council ng paaralan na siyang nagdidesisyon ng mga bagay na may kinalaman sa kagustuhan at concerns ng mga estudyante. Ang Fury 8 din ang partisipante sa taunang Battles of Schools sa buong mundo. Ito ay ang labanan ng mga estudyante. Dito makikita kung aling paaralan ang may malalakas na pwedeng maging hero. Ngumiti ng matalim si Liam sa babaeng iyon. Okay lang ako, Siri. Tumitingin lang ako ng mga interesanteng aplikante. Sabi ni Liam at binigyan pa ng makahulugang ngiti ang nag-iisang si Siri. Si Siri Garnalion, isang sword woman. Isa itong 4th year student ng Fury. Isa rin siyang orange aura. Ang kanyang kapangyarihan ay ang speed na mas nagagamit niya lalo sa paggamit niya ng espada. Isa rin siyang member ng Fury 8 at siya
ay ang nasa ikalimang pwesto. May nakita ka na bang interesante? Tanong ni Siri kay Liam na seryosong nakatingin sa magkapatid na Enma at Mirai na nasa ibaba. Mayroon na, sagot ng binata habang nakatingin sa babaeng may blue aura sa baba. Ang bunsong anak ni Sir Kuro, si Freya. Pagkasabi ni Liam noon ay napatingin din si Siri roon. Sinasabing sa apat na anak ni Sir Kuro ay ang bunso ang nagtataglay ng pinakamalakas na apoy. Sinasabing ito rin daw ang posibleng magmana ng Purify School. Huminga ng malalim ang babaeng si Freya habang pinagmamasdan ang dalawang kalaban na halatang natatakot sa kanya bago pa man magsimula ang laban. Hindi tuloy niya maiwasang mapailing dahil ang gusto niya ay ang makalaban ng mga malalakas. Kaso iniwasan siya nang nakita niyang mga blue aura na kasama rin niya rito. Sumuko na lang kayo kung ayaw ninyong masaktan. Hindi ako gaganahan sa inyong dalawa. Malakas na sabi ni Freya na nagpangisi sa kanyang ama na si Kuro. Kagaya ng inaasahan, sumuko nga ang dalawa at hindi naging masaya si Freya roon. Sinulya pa na lang niya ang kanyang ama at pagkatapos ay pumunta na sa gilid. Napakuyong pa siya ng kamao dahil gusto na niyang makaharap ang mga malalakas na kalaban. Sa pagbalik niya sa gilid ay may nakita siyang nakatayo sa daraanan niya. Napahinto siya bigla at napatingin dito. Beast, huwag ang isang iyan. Anak iyan ni Sir Kuro, sabi ni Speed sa kanyang kaibigan, pero wala rin siyang nagawa. Labanan mo ako. Walang pag-alinlangang sinabi ni Beast sa anak ni Sir Kuro na si Freya. Ang lahat ng mga naroon ay nagulat nang marinig iyon. Si Freya ay biglang nagdilim ang paningin at napangisi sa narinig niya. Ang kwentong ito ay sinulat ko noong November 2020. Inspirasyon ko sa pagbuo nito ang mga anime na gaya ng Black Clover at My Hero Academia. Samahan ninyo akong mag-backread sa pamamagitan ng pag-upload ko rito sa YouTube channel. Nakalimutan ko na kasi ang ilang laman ng kwento. At upang maipagpatuloy ito ang naisipan kong gawin, ang i-upload ito rito.